Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Naisip mo na ba kung bakit hindi tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus bilang Mesiyas? O kung paanong ang mga taong pinili ng Diyos na tumanggap ng Mesiyas ay tinanggihan nila ang kanyang pagdating? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang tanong na ito sa malalim na pagsusuri ang mga dahilan kung bakit hindi kinikilala ng mga Hudyo si Hesukristo bilang ang ipinangako. Manatili sa amin hanggang sa huli at kung nakita mong kawili-wili ang nilalaman, huwag kalimutang i-like at ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring may parehong tanong kung bakit tinatanggihan ng mga Hudyo si Jesus kahit na siya ang Kristo. Bakit itinatanggi at tinatanggihan ng mga Hudyo si Jesus? Kristo kahit na siya ay nakilala bilang ang Mesiyas. Ang katotohanan ay nabatay sa ang mga hula sa lumang tipan ay naghihintay pa rin ang mga Hudyo sa pagdating ng Mesiyas. Bagaman karamihan ay hindi naniniwala kay Jesus at tinatanggihan, siya ay may mga grupo pa rin na kumikilala sa kanya bilang ang ipinangakong Mesiyas, tulad ng Messianic Jews at Nazarene Jew, ang mga komunidad ng Kristiyanong Hudyo na may ganitong paniniwala. Sa kabilang banda, ang mga sangay ng Judaism tulad ng Orthodox Jews at iba't iba pang Jewish tradition ay tinatanggihan ng pananaw na ito kahit na isinasaalang-alang si Jesus na isang huwad na propeta. Ang pinakalaganap na kaisipan sa kontekstong Hudyo tungkol kay Hesukristo, lalo na sa panahon kung saan siya nabuhay humigit kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas sa panahong iyon. Maraming mga Hudyo ang sumunod sa kanyang pangangaral at nakasaksi ng mga mahimalang pangyayari na kanyang ginawa, tulad ng pagbuhay sa mga patay na nagpapagaling, ng mga ketongin at pagpapanumbalik ng paningin sa mga bulag. Sa mga di pangkaraniwang pangyayaring ito ay ang kagiliw-giliw na tandaan na ang mga unang Kristiyano ay para sa karamihan ng mga etnikong Hudyo na kinilala si Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas. Sa mga banal na kasulatan, isang kapansin-pansing halimbawa ay ang ulat sa Aklat ng Mga Gawa Kabanata. Doon na binanggit ang pagbabalik loob ng 3,000 mga Hudyo na naantig sa pangangaral ni Pedro, na Hudyo din tulad ni Pablo na nagsimula bilang isang manguusig at nakararanas ng pagbabago sa mga tagasunod ni Jesus. Bago ang kanyang sariling mga tagasunod ang pagiging madamdamin na apostol, ang mga ugat ng sinaunang Kristyanismo ay malalim na nauugnay sa tradisyon at pamana ng mga Hudyo, dahil karamihan sa mga unang tagasunod at apostol ni Kristo ay mula sa komunidad na ito. Gayunpaman, ang nakakaintriga na tanong kung bakit hindi kinikilala ng maraming Hudyo si Hesukristo bilang Mesiyas, na tinatawag na Yahushua sa Hebreo at Yeshua sa Aramaic. Isa sa mga ibinigay na dahilan ay ang magkakaibang interpretasyon ng banal na kasulatan at ng mga hula tungkol sa Mesiyas. Habang nakikita ng marami kay Jesus ang katuparan ng mga propesya na ito, ang ay iba naniniwalang naghihintay pa rin sila sa pagdating ng isang Mesiyas na magdadala ng political liberasyon at ibabalik ang kaharian ng Israel. Habang binibigyang kahulugan nila ang propetikong mga teksto, ang kaibahan ng mga pananaw na ito ay patuloy na naging pangunahing tema sa mga dialogo sa pagitan ng mga Hudyo at Kristiyanong tradisyon. Noong panahong nabubuhay si Jesus, maraming Hudyo ang hindi kumilala sa kanya bilang Mesiyas dahil inaasahan nila ang isang makapangyarihang pinuno ng militar na magpapalaya sa kanila mula sa pang-aapi ng mga Romano at magtatatag ng isang kaharian sa lupa. Gayunpaman, ang pag-asang ito ay salungat sa mga sinaunang hula na nagsasaad na ang Mesiyas ay tatanggihan at haharap sa pagdurusa. Halimbawa, ang awit 22 ay naglalaman ng mga paglalarawan na kahawig ng mga pangyayari sa pagpapako sa krus, tulad ng mga butas na kamay at paa at ang pagkakalantad ng mga buto. Saka si Propeta Daniel ay gumawa ng mga tiyak na hula tungkol sa oras ng pagdating ng Mesiyas. Ipinahiwatig niya na ang isang yugto ng 483 taon ay lilipas mula sa pagpapalabas ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Ang mga hula mismo ay magmumungkahi na papatayin ng iba, ngunit hindi para sa Mesiyas. Ang papatayin
ng mga propesya sa kanyang sarili, ngunit hindi para sa Mesiyas. Ang papatayin ng iba, ngunit hindi para sa Mesiyas, ang papatayin ng sarili niya. Hinulaang ang mga tao ng darating na prinsipe ay wawasakin ang lungsod at ang santuwaryo, isang kaganapan na makasaysayang natupad ng mga Romano noong 70 AD, nang ang Jerusalem at ang mga tao sa templo ay nawasak. Ayon sa mga interpretasyon ng maraming Kristiyanong eskolar na ang prinsipeng ito na darating ay tumutukoy sa Antikristo na isang figura sa hinaharap, habang ang mga Romano na sumisira sa lungsod ay nakikita bilang mga pasimula ng pagdating, at ang propesya ng propetang ito ay hindi lamang tumutukoy sa paghahain ng propetang ito, ngunit gayon din sa mga kasunod na pangyayari na humuhubog sa kasaysayan ng Jerusalem at sa teolohikong pag-unawa sa mga pangyayaring ito. Ang impormasyong nabanggit ay makukuha sa sinumang interesado at inilarawan ng detalyado sa aklat ng Daniel, Kabanata 25 at 26. Nakawili-wili bagaman ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kapansin-pansin na kaliwanagan, ang mga ito ay madalas na hindi pinapansin ng komunidad ng mga Hudyo. Ang makahulang kronolohiya na naitala doon ay ipinakita ng may layunin muna. Magkakaroon ng pagpapanumbalik ng Jerusalem, pagkatapos ay lilitaw ang Mesiyas, ngunit tatanggihan at aalisin ang isang mahalagang punto ay na habang ang Jerusalem ay muling itinayo, ang templo ay kalaunan ay mawawasak na nagpapahiwatig ng mga kaganapan na nangyari na malapit ng magkatotoo doon. Ang makasaysayang konteksto ayon sa salaysay sa Daniel bilang mga pangyayaring ito, ipapakita ang Mesiyas sa kanyang mga tao, ngunit haharapin ang pagtanggi sa lahat ng mga tao sa kasaysayan na maaaring magkasya sa makahulang paglalarawang ito. Si Jesucristo ang tanging isa na hindi maikakailang tumupad. Bawat isa sa mga kinakailangang ito, ang sitwasyong ito ay nagbibigay liwanag sa isang nakakaintriga na punto, ang dahilan ng hindi paniniwala ng maraming Hudyo hinggil kay Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas. Ang issue tila nagsisinungaling sa interpretasyon mismo ng mga kasulatan, sa halip na kilalanin ng literal na katuparan ng mga propesiyang ito, ay hinihintay sila ang pagdating ng isang Mesiyas na ayon sa ang Christian perspective ay nasa pagitan ng 2,000 taon na ang nakalipas. Ang interpretive disconnect na ito ay nagpapataas ng malalim na reflections sa kahulugan at epekto ng act of messianic expectations sa buong siglo. Kaya para sa mga tumatanggap ng patotoo ng mga teksto sa Daniel at ang makasaysayang ebidensya na lahat at nanatili sa paghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo na pinaniniwalaan ng Kristyanismo na dumating na sa mundo.